Okay, so hello grade 9, welcome back sa ating pong video. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ang ating lesson ngayon is the first lesson for our second quarter, which is all about laws of exponents. So laws of exponents. So before we begin, let us first discuss, have a review kung ano nga ba ang ibig sabihin ng exponents. Okay? So ano nga ba ang ibig sabihin ng exponents? So when we say exponents, exponents is a convenient way of writing very large or very small numbers. So kapag sinabing exponent, siya ay paraan upang maisulat ang malalaki at sobrang liliit na mga numbers. So ang example niyan ay itong mass of the earth, which is 6 times 10 raised to 24. So mag-focus tayo dito kay 10 raised to 24. Kapag isusulat natin yan, ganito yan, 10 raised to 24. So dito makikita natin grade 9 na ang ating numbers with exponents, siya po ay mayroong dalawang part. Una, yung tinatawag natin na base, at pangalawa ay yung tinatawag natin na exponent. Okay. So, base and exponent. Pag sinabing base, ang base siya yung number na minumultiply sa kanyang sarili. Samantalang ang exponent naman, siya yung nagsasabi kung ilang beses imumultiply ang isang number sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, itong 10 raised to 24 ay nangangahulugan na si 10 ay imumultiply mo ng 24 times sa kanyang sarili. That will be 10 times 10 times 10 times 10 and so on and so forth hanggang makarating ka sa pang 24. Okay? So, napakahirap na isulat yon kung palaging ganun ang ating isusulat at sobrang laki ng ating mga nagiging sagot. Kaya ang paraan para yon ay ating mapadali ay sa pamamagitan ng paggamit ng ating exponents. Okay? So, yan po yung ating review. Ngayon, sa ating paggamit ng laws o ng exponent, meron po tayong mga laws o meron tayong mga batas na dapat po nating sundin. So what are the laws of exponents? First is the product law. Second is the power of a product law. Pangatlo ay power law. Pang-apat ay quotient law. Panglima ay power of fraction law. Pang-anim ay zero exponent law. At pang-pito ay yung tinatawag natin na negative exponent law. So we have 7. Ang pang-pito ay yung tinatawag na negative exponent law. Okay, yan yung tinatawag natin na negative exponent law. So, we are going to discuss these 7 laws of exponent and how they are used. Okay. So now, let us first discuss product law. Okay, the product law. When we say product law, okay, this is the symbol for our product law. So A raised to M times A raised to N is equals to A M plus N. So ibig sabihin nito mga grade 9, the product law, kapag ikaw ay may number na may dalawang na parehas ang base at parehas silang may exponent,
Kapag pinag-multiply mo sila, ang gagawin mo ay pagpaplasin mo lang ang kanilang exponent. So for example, we have here 10 or 4 raised to 7 times 4 raised to 6. Okay? 4 raised to 7 times 4 raised to 6. Para yan ay mapabilis natin ang multiplication. Hindi mo na kinakailangan na i-multiply pa si 4 ng 7 times at si 4 ng 6 times. Tapos pag multiplyin mo sila, tsaka mo hahanapin yung sagot. Para mas mapabilis at hindi ka na mag-take ng mas mahabang oras, ang gagawin mo, you just copy the base and then add the exponent. At yan ay magiging 4 raised to 13. So yan yung tinatawag natin na product law. So kapag ikaw ay may dalawang integers at parehas silang may exponent, kung parehas sila ng base, you just have to add the exponent kung imumultiply mo sila. Okay, so another example we have here, let us say 1 times 3 times 1 times 5. So, kapag pinag-multiply mo ito, magiging 1, 3 plus 5, which is 1 raised to 8. Okay, let us again look at this. 2 squared times 2 raised to 3. This will be 2 plus 3. This is equals to 2 raised to 5. So now, how can we make sure na tama yung ating sagot? Tingnan natin kapag ito ay ating talagang sinolve. So 2 squared is 4 times 2 cubed is 8. So 4 times 8, that will be 32. Okay, so now let us see kung yung 2 raised to 5 ay equals to 32. 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Okay, so 2 times 2 is 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. So 2 squared times 2 cubed is equals to 2 raised to 5. Yung 2 raised to 5 natin is equals to 32. So parehas lang yung kanilang sagot. Okay? So yan po yung tinatawag natin na product law. Dalawa ay yung tinatawag natin na power law. Okay, the power law. So ang power law, for example, we have an integer. Okay, we have an integer, let us say 7, that has an exponent, let us say 2. And then kinakailangan ulit natin siyang erase or i-multiply ulit sa sarili niya ng dalawang beses. For example, like this. So, kapag ganito ang ating gagawin mga grade 9, if we have this type of example, if we have this type of question, ang kailangan nating tandaan ay pwede natin siyang gawin or pwede natin itong masolve sa pamamagitan ng pagmumultiply ng mga exponents. Okay, for example, this one, 7 squared raised to 2. Pwede mo siyang gamitin na 7, 2 times 2, which is 7 raised to 4. So, ito ay pwedeng maging ganito. Ngayon, try natin kung ito ay magiging parehas ang sagot. Okay? So, 7 squared is 7 times 7, which is 49. Tapos, so 49 times 49
is equals to 2,401. So, try natin kung ganun pa rin yung magiging sagot kahit kapag ganito na. So, 7 times 7 is equals to 49 times 7 is equals to 343 times 7 is equals to 2,401. Okay, so parehas ang sagot. So kapag power law, kapag ang isang integer ay mayroong exponent at siya ay in-erase or ibig sabihin meron ulit dagdag na exponent, ang kinakailangan lang natin gawin is we multiply the exponent with each other. Kinakailangan lang i-multiply natin yung exponent sa isa't isa. Okay? So, sa third law, power of fraction law. Power of fraction law. So, katulad ng pangalan, involved na dito ngayon ang mga fraction. Involved na ngayon ang fraction. Okay, power of fraction law. So, for example, we have the fraction 1/2. At ito ay may exponent or we raised it by 3. Ibig sabihin, hindi sa ganitong paraan ang gagawin natin para ito ay ma-solve, kinakailangan nating erase or kinakailangan nating lagyan ng exponent yung numerator at yung kanyang denominator. So, ang mangyayari dyan kapag ito ay 1/2 raised to 3, magiging 1 over 3 divided by 2 over 3. Okay, another example. For example, we have 4 over 8. 4 over 8 raised to 5. So, ang mangyayari dyan, ito ay magiging 4 raised to 5 over 8 raised to 5. Okay, that is what you call the power of fraction law. So, kapag siya ay mayroong fraction at siya ay may exponent, yung exponent na yon ay pwede mong ilagay sa numerator at ganun din sa denominator. Okay? So that is what you call the power of fraction law. Next is the power of a product or power of product law. 5 times 7. Tapos, meron silang exponent sa labas ng kanilang parenthesis na 5. Pwede mo siyang i-distribute doon sa dalawang nasa loob ng parenthesis. Magiging 5 raised to 5 times 7 raised to 5. And then, another example, kapag ikaw ay mayroong A, B times C raised to 4, pwede mo siyang isulat na A, B raised to 4 times C raised to 4. So, yun yung ibig sabihin ng power of a product. Kapag meron kang dalawang number na iminumultiply sa loob ng parenthesis at merong exponent sa labas ng parenthesis, pwede mong i-distribute, ibigay doon sa dalawang number na nasa loob ng parenthesis. Pwede yun. Equal ang magiging sagot nun. Bakit? Because of the power of a product law. Next is the quotient law. Quotient law. When we say quotient law, ito ay pumapatungkol doon sa dalawang numbers or dalawang integers na pinagdi-divide mo. So, okay, for example, meron tayong dalawang integers
na dinidivide natin, parehas sila ng base. Halimbawa ay parehas na 4, pero magkaiba ang kanilang exponent. Yung nasa taas ay 5, yung nasa baba ay 3. Okay? So, pwede mong gawin or pwede natin gawin because of the quotient law, dahil parehas naman sila ng base, ang gagawin natin, we can subtract their exponent. So, kapag meron kang dalawang integers, parehas sila ng base pero magkaiba ang kanilang exponent, ang pwede natin gawin ay isubtract ang kanilang exponent. So, for example, we have 4, 5 minus 3. So, this will be 4 squared. Okay? The answer will be 4 squared. Okay? So, tingnan nga natin kung tama yung ating sagot. 4 raised to 5 is equals to 1,024. At yung 4 cube ay 64. So, tingnan natin kung parehas nga na o kung tama nga na 16 ang kanilang magiging sagot kasi yung 4 squared ay 16. So 1024 divided by 64 is equals to 16. So parehas ang ating sagot. Kahit yan ay i-check nyo sa gamit ang inyong calculator or mag-manual kayo, parehas na ang magiging sagot at ang lalabas na sagot pa rin ay 16. Okay? So, that is the quotient law. So, kapag ikaw ay may dalawang number o dalawang integer na parehas ang base pero magkahiba ang kanilang exponent at ipagdi-divide mo, ang kinakailangan mo lang gawin para maging shortcut is to subtract their exponent. Okay? You just have to subtract their exponent. At makukuha mo na yung kanilang sagot. Okay, so hindi mo na kinakailangan na ilong method pa. Na isolve pa muna ito at ito. Tapos tsaka mo siya pag i-divide ng manual para makuha lang ang sagot na 16. So, ang mas madali doon, dahil parehas naman sila ng base, ang gagawin mo na lang ay pag-minusin ang kanilang exponent at makukuha mo na yung final answer. Okay? Second to the last is what we call the zero exponent law. The zero exponent law. When we say zero exponent, anumang number yan, anumang number, gaano man yan kalaki, kapag ang kanyang exponent ay 0, ay equals siya palagi kay 1. Okay? Malinaw yun ha? Gaano man kalaki ang number, once na meron siyang exponent na 0, ang kanyang magiging equals is 1. So for example, we have 1 million raised to 0, automatic equals yan kay 1. Okay? Kahit yan ay 1 billion pa, dahil ang kanyang exponent ay 0, automatic equals yan kay 1. That is because of the zero exponent law. So, once na ang isang integer ay may exponent na 0, automatic ang kanyang magiging equals ay 1. Okay? Maliwanag yon, grade 9? Okay. And last but not the least is the negative exponent law. The negative exponent law. So, when we say negative exponent law, okay, when we say negative exponent law, this is, sa symbol, ganito siya. A raised to negative 1 is equals to A raised to 0 over A, which is 1 over A. So, meaning,
anumang number, for example, we have the number 8, dahil kapag may exponent siya na negative 1, magiging fraction siya, automatic. At ang kanyang magiging exponent ay yung kanyang base. So, for example, here, 8 raised to negative 1. Magiging fraction siya ngayon na ang kanyang denominator ay ang 8, which is the base, at ang kanyang exponent ay 1. Okay? Another, kapag we have the number 15 raised to negative 1, magiging exponent, ang kanyang denominator ay 15, ang kanyang numerator ay 1. Another example, we have 154 raised to negative 1. Automatic, ang kanyang magiging exponent ay, o ang magiging fraction, ang kanyang denominator is 154, at ang kanyang magiging numerator ay 1. That is what you call the zero exponent law. So, any number na mayroong exponent na negative 1, ang kanyang magiging equals ay fraction, na ang kanyang denominator ay yung kanyang base. So, kung ano man yung base niya, yun yung kanyang magiging denominator, at yung kanyang numerator is always equals to 1. Okay. So, tapos na po tayo na pag-usapan yung mga laws of exponents, yung product law, power of fraction law, power of product law, quotient law, zero exponent law, at ang negative law. Okay, so grade 9, dito na po tayo magtatapos sa atin pong lesson for today. So if you have a follow-up question, kung meron po kayong mga tanong patungkol sa atin pong na-discuss, pwede po kayong magtanong sa akin personally, or you can reach me by commenting sa atin pong video. Kapag po kayo ay may gusto pong mas maintindihan, or kung meron po kayong gusto pong tanungin about sa atin pong lesson for today, you can approach me or you can contact me anytime. Okay? So, once again, maraming salamat po, and see you again sa susunod na video.